Sa video na ito, bibigyan natin ng matinding pagsusuri ang tanong na gumugulo sa isipan ng maraming Pilipino. Granting na meron na tayong JAS-39 Gripen E, paano kung salakayin ng China gamit ang J-10C fighter jets ang Philippine airspace? Paano natin ito lalabanan gamit ang ating JAS-39 Gripen E? Ang J-10C ng China ay isang modernong fighter jet. Malakas ang radar, may long-range missiles, at bahagi ito ng mabilis na lumalakas na Chinese military power. Samantalang ang JAS-39 Gripen na maaring ma-acquire ng Pilipinas ay maliit, magaan, at gawang Sweden. Pero matalino, flexible, at may mga kakayahang pang high-tech warfare. So, sapat ba ang Gripen laban sa mas maraming J-10C? Yan ang sisimulan nating ungkatin ngayon. Ang J-10C ay isang single-engine multirole fighter jet na dinisenyo ng Chengdu Aircraft Corporation. Mayroon itong AESA radar, PL-15 long-range missiles, at isang napakalakas na thrust engine. Isa ito sa mga pangunahing air superiority fighters ng China. Ang Gripen naman ay gawa ng sub mula Sweden. Isa itong 4th generation lightweight fighter. Pero huwag magpapaloko sa itsura nito. Mayroon itong advanced sensors, electronic warfare systems, at nakadesenyo para lumaban kahit sa mas malalakas na jets. Ang ginamit ng Pilipinas ay ang Gripen E variant, may access sa Meteor missiles, ang isa sa pinaka-deadly na air-to-air missile ngayon. Tingnan natin ang mga key components ng laban. Sa radar systems, parehong may AESA technology ang dalawang jets. Ang J-10C ay gumagamit ng KLJ-7A AESA radar na may detection range na aabot ng higit sa 200 kilometro. Pero ang Gripen ay may Raven S05, isa radar na may mechanically scanned swashplate. Ibig sabihin, mas flexible ang field of view nito kaysa sa fixed AESA radars. Sa madaling salita, kahit nasa gilid o likod ang kalaban, mas madaling makuha ng Gripen radar ang lock. Pagdating sa missiles, ito ang nakakatakot. Ang J-10C ay may PL-15 missile, na sinasabing may range na 150 hanggang 200 kilometro. Ito ay active radar guided at kayang tumama kahit sa high-speed targets. Pero may sagot dito ang Gripen, ang Meteor missile. Bagamat pareho ng range, ang Meteor ay ramjet powered. Ibig sabihin, hindi lang ito mabilis sa umpisa, mabilis ito hanggang sa dulo ng cruising. At dahil dito, mas mataas ang probability of kill. Kapag tinignan mo ang papel, mukhang tabla. Pero ang tunay na tanong, paano lalaban ang Pilipinas sa senaryo kung saan mas marami, mas agresibo, at mas dominanteng air force ang kanilang kaharap? Diyan papasok ang tinatawag na asymmetric warfare strategy. Una, hindi makikipagbarilan ng Gripen head-on. Hindi ito ang estilo ng Pilipinas. Sa halip, gagamit ito ng hit-and-run tactics. Magpapaputok ng missile mula sa malayo, at agad lalayo. Ang agility ng Gripen ay mas mataas kaysa sa J-10C, kaya mas madali itong umiwas at mag-disengage. Pangalawa, gagamitin ang early warning systems. Sa tulong ng ground radar, satellite imagery, at surveillance, maagang malalaman ng Pilipinas kung may papalapit na threat. Kapag na-detect na ang mga J-10C, mabilis makakapag-respond ang Gripen units at ipoposisyon ang sarili sa tamang lugar. Pangatlo, ang communication system ng Gripen ay isang malaking advantage. Mayroon itong data link technology. Ibig sabihin, kahit isang jet lang ang nakakita sa kalaban, lahat ng kasamang Gripen ay makakakuha agad ng impormasyon. Pwedeng sabay-sabay mag-target, sabay-sabay maglunsad ng missiles, kahit hindi lahat ay may visual contact. Pang-apat, ang electronic warfare capability ng Gripen. May dala itong advanced jammers, decoys, at radar spoofing tools. Habang sinusubukang i-lock ng J-10C ang Gripen, maaaring magpadala ang Gripen ng false signals, para guluhin ang missile guidance ng kalaban. Sa isang high-tech na labanan, ang deception ay kasing halaga ng firepower. Bukod dito, hindi natin dapat kalimutan ang geography ng ating bansa. Ang Pilipinas ay isang arkipelago. Maraming pulo, maraming bundok,
at maraming lugar para magtago. Ang Gripen ay kayang mag-operate sa kahit maliliit na paliparan. Hindi niya kailangan ng mahaba at fully paved runway. Sa madaling salita, pwede siyang e-deploy kahit sa mga probinsya, malapit sa West Philippine Sea, at biglang lumipad kung may banta. Ngayon, subukan nating ilarawan ang isang hypothetical battle scenario. Isang araw, 3 J-10C squadrons ang pumasok sa Philippine Air Defense Identification Zone mula sa kanluran. Ang mga radar ng Pilipinas, sa Palawan at Zambales, ay agad nagbigay ng alert. Sa loob ng ilang minuto, 4 na Gripen units ang naka-take off mula sa isang forward base sa Visayas. Ang mga Gripen ay hindi agad lumipad ng diretsyo. Sa halip, gumamit sila ng terrain masking. Lumipad sila ng mababa, malapit sa mga isla, para hindi agad makita ng radar ng J-10C sa tulong ng satellite data at ground command, alam na nila ang eksaktong location ng kalaban. Nang marating nila ang ideal engagement distance, isang Gripen ang nagpadala ng targeting data sa iba. Lahat sila ay sabay-sabay naglunsad ng Meteor missiles. 2 J-10C ang tinamaan at agad bumagsak. Ang natitira ay agad na nagbago ng formation at sinubukang hanapin ang Gripen. Pero huli na, nag-disengage na ang mga Pilipinong piloto, bumaba sa altitude, at lumipad pa kanluran gamit ang island cover. Sa loob ng 12 minuto, tapos ang engkwentro. Ito ang tinatawag na precision warfare. Hindi kailangan ng dami, basta may disiplina, kaalaman, at tamang teknolohiya. Pero hindi ito madali, may mga limitasyon pa rin. Una, maliit pa ang fleet ng Pilipinas. Ilang Gripen jets pa lang ang kayang e-deploy. Kung masyado tayong ma-outnumber, magiging mahirap ang sustainment ng operations. Pangalawa, kailangan ng logistics support, maintenance, at spare parts. Kung hindi well-maintained ang mga jets, mawawalan tayo ng edge. Pangatlo, ang pilot training. Kailangan ng tuloy-tuloy na joint exercises, simulation training, at real-world drills para maging handa ang mga piloto sa high-intensity combat. Bukod dito, kailangan ding paunlarin ang buong defense network. Hindi sapat ang fighter jet lang. Kailangan ng airborne early warning systems, missile defense, cyber capabilities, at naval integration. Sa modernong digmaan, sistema ang tunay na panalo. Ang tanong, kaya ba ng Pilipinas ito? Ang sagot, oo, kung may political will, matibay na alliance, at malinaw na national defense strategy. Kaya, sa tanong na paano haharapin ng Gripen ng Pilipinas ang J-10C ng China, ang sagot ay simple. Sa pamamagitan ng matatalinong taktika, makabagong teknolohiya, advanced coordination, at dedikasyon ng ating mga piloto. Siyempre, kailangan pa rin natin ng mas maraming fighter jets, upang masigurong di lang tayo home court advantage, kundi power advantage din.